Maayong gabi ka natong tanan mga igsoon. So karon nato ipadayon ang atong pagtuon sa libro sa ikaduhang Timoteo as our devotional guide. And then I pray nga magtabang ni nato sa atong paglakaw isip sa Kristohanon. And atong basahon ikaduhang Timoteo na natakaron sa kapitulo 2 uno ngadto sa 13. So basahon nato karon ang 1 up until 13, pero ato na siyang himay-himayon. Okay. So ang maong passage sa ikaduhang Timoteo 1 ngadto sa 13 gitimahan ako a good servant of God. Okay. So now, yun sa verse 1, busa pagmalig-on pinagi sa grasya nga nabatunan nato diha kang Kristo Jesus, itugyan sa mga tawo nga kasaligan ang imong madungog nga akong giwali at ubangan sa kadaghanan aron kini itudlo usab nila sa uban. Pagkigambit sa mga pag-antos ingon nga maayong sundalo ni Kristo Jesus, gusto sa kasundalo nga mahimuot ang iyang labaw, busa dili siya magapilapil sa mga sa kalihukan nga walay labot sa iyang pagkasundalo. Ang usa ka magdudula nga maapil sa lumba dili gantihan kun dili musubay sa mga lagda. Ang mag-uuma nga naghago pag-ayo kinahanglan maoy makadawat sa unang bahin sa abot. Palandunga kining akong gisulti kay ang Ginoo magtabang kanimo sa pagsabot sa tanan. Hinumdumi si Jesus, Hesus Kristo nga kaliwat ni David, gibanaw siya ug mao kini ang maayong balita nga akong giwali. Nagantos ako og gigapos gani ug kadina sama sa usa ka kriminal tungod kay nagwali man ako sa maayong balita. Apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Busa giantos ko ang tanan tungod sa piniling katawan sa Dios aron makabaton usab sila sa kaluwasan nga anaa kang Kristo Jesus uban sa himayang dayon. Matuod gayud ang giingon, kun namatay kita uban kaniya, mabanhaw usab kita uban kaniya. Kun mulahotay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kun ilimod ta siya, ilimod usab kita niya. Kun kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon kay dili siya makahimo sa paglimod sa iya kaugalingon. Now, so ko igsoon atong tema karon ang maayong sulugoon, no, sa Dios, or a good servant of God. Ang verse 1 is an introduction of pagdasig kang Timoteo. Gidasig ni Pablo si Timoteo nga magmaligon. Taliwala siyang giatubang nga problema sa church as a pastor. At this time he is a young pastor sa Ephesus. So, pagmaligon diya sa grasya. In other words, ang iyang kaligon ipasukad sa grasya sa Dios, no? Anaa ni Kristo Jesus ang kusog ug ang grasya anaa kini sa Dios ug dili kini natural nga kinaiya ni Timoteo. So, buti pasabot nga ang pabilin nga maligon o pinasubay sa grasya anaa kini kab-on didto kang Jesus. So in other words, ang atong kusog, ang atong kaligon like Timothy anaa sa Dios nga dapat natong kab-on didto nato kuhaon. Kay sa atong kaugalingon mismo nasayod kita nga wala kitay kapasidad nga magpabiling ligon. We are vulnerable. Anytime pwede ta matumba, anytime pwede ta muhagsa, anytime pwede ta mukamang. Pero tungod kay adunay source of strength and grace nga dapat natong kaban didto ta mukabo para magpabilin tang ligon. Taliwala sa problema nga atong giatubang like Timothy. No? So unsa day ang mga giatubang ni Timoteo sa iyang panahon, no, dito sa Ephesus? Si Timothy is a young pastor. Nabawa na to, 1 Timothy 4 verse 12. So being a young pastor, daghan kayog mga challenges nga iyang atubangon ug dapat siyang magmaligon diya sa grasya ni Kristo. Ikaduha, he is facing sa realidad about false teacher, no? 2 Timothy chapter 3. So he must be strong to rebuke the false teachers using God's word. Kinahanglan ado siya kaligon, kaisog sa pag-rebuke, no, sa pagbadlong sa mga nagtudlo sa safe nga katudloan, pinasikad sa pulong sa Diyos. Kaya nga, in his time, dili siya lalim. Una, young siya. Kumbaga pa, wala siya enough nga kasinatian sa iyang pagabatanon. And then, no, ikaduha, napay mga surambaw, mga false teachers, no. Sometimes, ingana po natong ginampoy Kristohanon igsoon, no. The word of God encourage us, especially kung napata sa
estado nga medyo bago pang Christian, daghan kitag mga pagsulay nga tubangon, no? Daghan kitag mga chichiburitsi nga angay nga tubangon. Pero ang awhag ni Apostle Paul, be strong. Samtang magkadugay ang atong pagkakristohanon, dili ka na nagpasabot nga nagkagamay o nagkasayon ang atong yatubang ang problema. In fact, nagkalisod o nagkabugat. Pero ang pulong sa Dios nagaingon nga be strong because there is the source of our strength, that is Jesus. In other words, kaya na nato na, no? Kaya na nato bangon like Timothy, nga giawag ni Apostle Paul, nga kaya nimo nang atubangon because there is Jesus nga nagtabang o willing nga mohatag si mong strength if mukabuk ta dito sa kusog nga gihatag sa Dios. So in spite of our suffering and problems nga gitubang, 2 Timothy 2:15 remind us nga we need to refute this gitawag nato problems and persecutions using the word of God in a proper and appropriate circumstances. So makita na to nga, no, gidiscuss na to within 9 Sundays. No, gidiscuss na about the warfare and the armor of God. So we need to use always the kitawag natong sword and the whole armor of God nga para makalahutay kita sa panggubatan. So now, a good man, a good servant of God, first nga atong hisgutan is he must be a good teacher. Ang maayong sulugoon sa Diyos, kinahanglan maayo siyang magtutudlo. Kaya nga, ingon dia, in verse 2 to 3, ang butang nga imong nadungog kanako, that is the phrase. No? Aduna intentional nga pagtudlo si Pablo ngadto kang Timothy as a good and faithful teacher. Si Pablo is a model of a good teacher ngadto kang Timothy. Uban sa daghang mga saksi. So, yung saksi there is dili na yung ato ang palibot. Saksi there is yung mga tao nga panahon ni Apostle Paul, no, sila si Barnabas, si Lucas, si Titus, si Apollos, o uban pang mga kauban ni Apostle Paul at that time. So they are the witness sa panahon sa pagtudlo ni Apostle Paul intentionally ngadto kang Timothy. Kay kung imong tanawon in chapter 1 verse 1, chapter 2 verse 1, yun dia nga si Timothy is anak sa espirituhanong bahin ni Paul. So makita nato that adunay intentionally teaching nga nahitabo as anak, no, ni Apostle Paul si Timothy. So ug ang nagpamatuod na nimo ang mga witness, no. So ang pagtudlo ni Apostle Paul kang Timothy gipamatud-an niya uban sa mga witness. It could be Barnabas, Mark, Titus, or the rest of mga tao nga kauban nila sa journey. So, in other words, that is the pattern of how we become a good teacher. We must be a good teacher. We must teach intentionally. We must teach dili lang sa usa, but dito po sa kadaghanan. No? So, that's what unsa akong gibuhat, no? Muna ang among gibuhat as a leader of the church. We teach you intentionally in Bible study. We give you advice personally, by family, and we conduct counseling. Why? Because that is our job. And that is also your job. Dili na amo, no? We will stand as a good teacher at home sa atong kaugalingong palay. So, what are the marks of a good teacher? First, mangita og matinud-anon nga mga tao. Nana sa verse, no? Verse 3, I think, no? Nasa verse 4, gusto so sa, no? Verse 2, itugyan sa mga tao nga kasaligan ang imong madungog nga akong giwali at tubangan sa kadaghanan aron kini itudlo sa milasyon. Itugyan sa mga tao nga kasaligan. In other words, you will find faithful Christian, no? So Paul knows, no? Paul met Timothy and he trained him tungod kay nasayod si Pablo nga si Timothy usa ka matinud-anon nga Kristohanon. Sa journey ni Paul, daghan man ang unta ang mga, kung imo tanan, ang journey ni Apostle Paul ug ni Timothy, daghan kayo ang mga maayo. Daghan kayo ang mga idaran. Naaman si Lucas, naaman si Silas, naaman sila si Bernabe, na partner niya na.
naapod sila si Epaphroditus o ni Sipuros. Kung imo tanon, mas magulang sila kay kang Timothy. Pero nganong si Timothy ang gitrain ni Apostol Paul nga ibilin sa Church of Ephesus? Maybe, I think, because sa karakteristik nga naa kang Timoteo as a faithful Christian. As a teacher, we need to find who is faithful in our church and in our family. Dito na to itudlo, dito na to ihatag, no? Ang tanan nga ato nagatunan. Kung tanawon nimo, ang itudlo ni Apostol Paul, tanan. No? Tanan nga nakatunan niya. By the way, this is si Apostol Paul sa mga butang nga iyang itudlo kang Timoteo. Kisa po nagtudlo ni Apostol Paul. No? Ang gatudlo ni Apostol Paul, that is Christ. Kung imo tanawon in Galatians, no? So makita mo sa Galatians chapter 11 and chapter 1 verse 11 to 2 and Acts chapter 9 verse 5 to 6. Makita nimo dito nga si Apostle Paul intentionally gipadaygan sa Dios, gipadaygan ni Ginoong Jesucristo sa mga katudloan nga angan niyang itudlo. So in other words, ang source ni Apostle Paul sa pagtudlo nga to kang Timothy is si Christ. And therefore, Paul, tungod kay puno siya sa sangkap siya sa mga butang nga gitudlo sa Dios, gipasa niya kini ngadto kang Timothy. So that is the work and goal of as a Christian. So dili na siya sa pastors to apostles to pastors, but it is a pastors to members to his family. Okay? Para dili may stop, no? Dili may stop. Nga naman, teaching dapat siya continue hantod sa pagbalik ni Ginoong Hesus. That is our job. Dili siya dapat maundang. So, mangutana sa lutang, anong faithful Christian man ang ipangita ni Apostle Paul at that time, o si Timothy ang nakita? Number one reason, why it is faithful? Because, nganong dili man gifted teacher? Di ba teaching man? So, dapat gifted teacher pangitaon. Pero why faithful teacher? Number one, gifted teacher is different from faithful teacher. Pero kung magkuyog ning duha, gifted and faithful, maayo ang resulta. Ang gifted teacher, pwede siyang maayong mutudlo, pero dili siya faithful. And that is the reason why ang pinaka-ground sa pagtudlo ng pangitaon kitong faithful, dili gifted. Daghan kayo mga maayong mutudlo, pero they are not faithful. Nga naman, pag-abot sa problema, pag-abot sa pagsulay, ang ilang gitudlo, dili nila kayang barugan. That is gifted. No, like for example, false prophets, they are gifted teachers, but they are not truthful. Di sila matinudanon. Diba? Daghan kayo. No? So kaya nga, dili yung gifted. So tanaw na to sa qualification kasi angin akong tudlon. Kato kay maayo tumutudlo. But the problem is, dili siya faithful. So dapat, unang pangitao na to, sa atong tudluan, kinsa ang faithful? Kinsa ang faithful within our family? Kinsa ang faithful within our church? Nga dapat natong pasahan sa tanan nato nakatunan. Dili yung gifted. Yung gifted lahi na lang na. Ikadua, ang faithful Christian of God will become a gifted teacher. Faithful Christian of God will become a gifted teacher. A faithful Christian is willing to face persecution. A faithful Christian will never compromise. A faithful Christian will obey God rather than man. A faithful Christian live by faith, not by sight. Magkinabuhi siya sa pagtuo, dili siya nakita. Ang faithful Christian is a good teacher someday. Kaya nga, dapat ang pasahan nato sa butang nga atong nakatunan, kinahanglan faithful Christian. Nga naman, dili masaya nga atong itudlo. Okay? A good servant of God must be a good teacher. First trabaho ng teacher, pangitaon niya kung kinsang faithful nga servant. Faithful nga Christian. No? So, dili gifted. Faithful Christian. Yun da, ang maayong magtutudlo, nagtudlo ngadto sa matinud-an, ngadto sa matinud-anong Kristohanon sa tanan nga iyang nakatunan. So, makita na to din no, na adunay gitawag tag intentional teaching. If you want to become a good teacher, you must study hard. Kaya nga ingon si Apostle Paul sa 2 Timothy 2:15, study
Study thyself, approved unto God, a man needed not to be ashamed, rightly dividing with the word of truth. Ingon pa gani yung sayings, unsa may mong mahatag kung wala kay imo. Unsa may mong matudlo kung wala kay imo. So kinahanglan nga we as a teacher, we as a matured Christian, kita nga mga ginikanan, we must study hard. Study hard. And I would like to encourage everyone. Usahay, pag magbasa tag Bible, daghan kita gason. Busy, kapoy. Kasi wala tayo obligasyon. Nga klaro. Anya, mo na nga, sometimes po atong devotion, puring laay. It is because naughan siya. Because we are not really faithful to teach. Na to kaya labi na pagtanaw na to, I am not a gifted teacher, dili ko mamutudlo. But the problem is, teaching, dili siya gitawag na itong kinahanglan o gifted, but faithful. Matinudanon, magtudlo. Okay? So, I would like to encourage everyone, and it really helps me. No? Gitry na ako ni 1 week, and then it is maayo man ang resulta. You know what? You're obligated to read the Word of God. May mga panahon nga, dili ka ganahan mo basa, pero maobligar ka. You know why? Saan sikreto? Memory verse. You need to have daily memory verse. New daily memory verse. And then, magamit siya na to. And then, i-train na to atong family, i-train na to ang grupo nga na siya memory verse every day. Dili lang siya gabasa kay admit boring kanuna yung magbasa. Na yung mga time nga murabag dili makikisra ang Ginoo sa imo ha. Pero if you have memory verse, meditate me with the whole day, I can guarantee you nga through that memory verse, God will encourage you. Kaya mga sa balay, we start memory verse daily. So, every week, namin 6 memory verse. Namin unong ka memory verse. So, gi-start na muna within this week. So, i-encourage na to. No? Before me mo kaon. No memory verse, no it. Okay? Dili pa mo siguro ito mapas mo pila lang segundo mag-recite, di ba? So, no it, no memory verse. Nga naman, para mapugos ang atong sakop na mabasa o Bible. Okay? Kasi wala may kaon. Yeah, dungan dapat. Dungan para bibo. So, 1 verse a day is enough to fight against temptation. 1 verse a day is enough to fight against temptation. So, di lang mo mamalayan, you are fighting against demons. You are fighting against devil dito sa imong mga sulod sa constituent mo sa imong pamilya na nailalom sa pakigaway. So, now, a good servant is a good teacher. Teaching of what? Teacher of God's words. And he must be a good of everything. He must be a man of word. Now, muna tayo sigutan next. So now, ang pangitaon sa usa ka magtutudlo, ang angay niyang tudluan, matinud-anon, kamaong mutudlo po sa uban. Okay? Find someone who is faithful in your family and teach sa kadaghan ng badlungon, sa kadaghan nga dili maminaw, na ginayon sa faithful. And hold that faithful, kanang maminaw sa imo, willing to sit down to listen sa imo, guniti na. Kunya, kana may pasahi sa tanan nimong nakatanan. Whether it is a boy or girl, your son or your daughter, hold that, encourage that, tudluy siya sa tanan. Nga naman, that one person, mo na mo takot sa tibok ng pamilya. Hold that. Guniti na siya. So be faithful as a teacher in your devotion, in your family, in the church. No? Kung ninumdaman mo sa last illustration nga akong gisulti pagka Sunday, mahitungod sa butterfly, nagtuon sa bulak, ug sa buhay. Do you remember that? No, ang game illustration. So, first, ibalik na ko yung illustration. Asa ka atong tulo. Butterfly nga naigo lang ni suyo kung manilupad ng way nahitabo. Nagtuon sa bulak nga igo lang guys study, gausisa, gi-take note niya iyang tanang nakatunan pero wala lang gyapon nahitabo or buyog nga ni sup sa katas sa bulak.
unya iyang ginamnam, unya nagdala pa gid siya og fallen or similya, gidala niya dito sa lain nga bulak. So asa ka ana? I want you to become a buyog. Tanan nga imo nakatunan sa wali, tanan nga imo nakatunan sa prayer meeting, tanan nga imo nakatunan sa discipleship class, sa couples, sa children, sa youth, tanan nga imo nakatunan. Namin na ipasa sa aban. That is our duty. We must be a good teacher. So, mga igsoon, a good servant of God is a good teacher. He has a teachable heart, adto siya kasing-kasing magpatudlo, usa siya ka matinud-anon nga maminaw sa pulong sa Dios, og willing pud nga mutudlo ngadto sa aban. May gabi sa tanan, and God bless.